Germs, good morning. Saan tayo mag-start? Sana hindi umulan para tuloy-tuloy tayo. Germs, good morning. Welcome back ulit dito sa aming channel, JR Motoworks. Maraming salamat sa mga tumatangkilik sa atin. Update lang natin yung ating mga subscriber. Nasa 3,800 plus subscriber na tayo. Parami tayo ng parami. Abangan ninyo sa 5,000 natin, magse-celebrate tayo. Magpaparapol tayo ulit dito sa channel natin. Abangan nyo yan, abangan nyo. For the meantime, dito muna tayo sa third episode ng ating mga kwento ni Kuya Germs. Woo! Maraming salamat kung napanood nyo yung first episode and second episode natin ng mga kwento ni Kuya Germs. Kung napanood nyo yun, sana meron kayong natutunan. Kahit onti lang, kahit konti, walang problema. Basta meron tayong naitutulong, meron tayong naishare sa kapwa natin mga motorista. This time, third episode, magkakaroon tayo ulit ng panibagong sharing, panibagong payo sa mga kapwa natin motorista, kapwa natin rider. Kaya kung isa kayo sa matatamaan ng topic natin ngayong umaga, pasensya na po kayo. Ito po ay topic lang natin, wala po itong personalan. Ito ay tulong lang natin sa mga kapwa natin rider. Hindi tayo namemersonal, hindi tayo nang-aaway, hindi tayo nang-aapak ng kapwa tao natin, kapwa rider. Tsaka doon naman sa mga ibang rider na talagang hindi gusto yung ano natin, hindi gusto yung content natin, pasensya na kayo. Tsaka para doon sa ibang mga rider, lilinawin ko lang, ang motor ninyo at ang pera ninyo ay sa inyo yan. Kung ano man ang gusto nyong ilagay sa motor ninyo, kung ano man yung gusto nyong bilhin, kung ano man ang gusto nyong gawin, malaya kayo na gawin ang gusto ninyo. Ako, nandito lang ako para magbigay ng konting payo. Nasa inyo na yan kung papaniwalaan ninyo ako or susundin ninyo yung payo ko. Nasa inyo na yan, nasa sa inyo na lahat yan. Hindi ko kayo kinokontrol, hindi ko ginagawa yung video na to para salungatin ko yung kagustuhan ninyo para sa mga motor ninyo. Pera mo yan, motor mo yan, rules mo ang masusunod dyan. Kaya yun lang ang lilinawin natin. Hindi ako nangingialam sa kagustuhan ng mga kapwa ko rider. Ako ay nagpapayo lamang base sa mga experience namin at natutunghayan namin sa shop na hindi maganda ang epekto sa mga kapwa natin ka-rider. Ayun lang. Ngayong umaga, meron tayong isang topic lang, maiksing-maiksi lang. Hindi nagkakasya yung dalawang topic natin sa isang biyahe natin sa pauwi. Nagbablog kasi tayo pauwi kaya hindi siya nagkakasya. Anyway, dako na tayo sa third episode natin sa mga payo ni Kuya Germs. Ang tatalakayin naman natin ngayong umaga ay yung mga tie switch. Ito, handlebar switch, tapos yung mga tie switch na madalas natin ipalit sa mga stock natin na handlebar switch. Marami dyan ang magre-react na maganda yung tie switch. Nung mga nakaraang buwan at linggo, tsaka nakaraang linggo, kung napapansin nyo, nag-uulan dito sa Metro Manila. Tapos maraming motor, syempre wala namang mga parking, nakababad lang sa ulan, tapos maiinitan, tapos mauulanan. Ngayon ang nangyayari, pupunta sila sa mga shop, papacheck nila yung busina nila, hindi gumagana, signal light nila hindi gumagana, tapos mga high and low, starter button hindi gumagana. So ano ba ang nangyayari sa mga handle switch natin? Marami kasi sa atin mahilig magpalit ng mga aftermarket na handle switch. For example na lang, yung tie switch na tinatawag, yung nabibili sa Shopee, tapos sa ibang mga lugar nabibili online, maraming ganon. Kung alam nyo yung tie switch, yung kulay gray yung mga button dito, tapos may mga ilaw-ilaw dito sa palibot. Ito, ipapakita ko sa picture kung ano yung sinasabi kong tie switch. Ayan yung sinasabi kong tie switch. Ito, sa umpisa, maganda siya, maganda sa mata, may ilaw-ilaw, maganda sa forma. Kaya lang ang problema, ito, kagaya nung sinabi ko kanina, nung mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, talagang bugso-bugso yung ulan. Maraming nadadamage na handlebar switch kasi kinakalawang. Biruin mo, uulanan ka tapos iinitan yung motor mo, tapos may mga spring kasi yan sa loob na gawa sa bakal. Ngayon, alam naman natin ang kalaban ng mga bakal sa motor natin yung ulan, tapos yung init, kakalawangin talaga yan.
Maraming case sa amin na nagpapapalit ng ganon, pero hindi namin talaga ina-advise kasi nga hindi siya maganda, hindi maganda yung quality niya. Bagalan na lang natin ng konti. Nandito na naman tayo sa Floodway. Ngayon, ito yung payo ko sa inyo kung talagang gustong gusto nyo magpalit ng mga ganong klaseng switch, especially yung mga nakaklik. Ang daming ganito sa mga nakaklik. Marami nagpapalit ng handlebar switch, left and right, nagpapalit sila. Ngayon, ang payo ko sa inyo, kung gustong gusto nyo talaga, total pera nyo naman yan, wala naman tayong magagawa dyan, ang bilihin ninyo na tie switch ay yung plug and play, yung wala na kayong i-wiring. Ibig sabihin, yung socket ng stock ninyo tapos yung socket nung bibilihin nyo na tie switch, dapat magkaparehas, dapat compatible sa click. Kung click man yung motor ninyo, dapat yan plug and play. Okay? Malinaw yan. Yan ang pinaka unang payo ko sa inyo. Ngayon, pangalawang payo ko naman sa inyo, kung magpapalit kayo ng ganon, never ever na itatapon ninyo, na ibibenta ninyo yung inyong stock na switch or handlebar switch. Okay? Wag na wag ninyong itatapon yan, wag na wag ninyong ibibenta. Kahit operan pa kayo ng libo sa original na handlebar switch. Okay? Never nyong gagawin yan. Alam nyo kung bakit? Darating yung time, isang taon, baka less than a year, masisira na yung tie switch ninyo. Lulutong na yung tie switch ninyo, kakalawangin na yung mga bakal dun sa loob, mawawala na ng contact yung switch ninyo, masisira na yan, hindi nagagana yung mga button yan. And then pupunta kayo sa shop, maghahanap kayo ng handlebar switch, wala kayong makikita. Sa majority ng mga maliliit na shop, makakita kayo niyan sa malalaki. Kaya ang payo ko sa inyo, wag na wag ninyong itatapon itong switch ninyo na to. Never ever. Kahit anong parts ng motor ninyo na stock, kung may papalitan kayo dyan, kahit ano pa man yan, side mirror, itabi nyo lang, wag nyong bebenta. Kahit anong parts dito. Pangatlong payo ko sa inyo, kung magpapalit man kayo ng handlebar switch, never ninyong ipapaputol yung mga wire ninyo. Sabi ko nga sa inyo kanina, dapat plug and play ang bibili ninyo. Dapat plug and play lahat, wala na kahit anong modification, para kahit ano man ang mangyari, madali lang ibalik ang inyong wiring. Kung magpapakabit kayo niyan tapos sasabihin sa inyo ng electrician na kailangan putulin, wag kayong papayag. Dapat ang mabibili ninyo plug and play. Ganun lang dapat. So yung tatlo na yon, napaka-importante nun sa pagpapalit ng mga tie switch. Hindi ko kayo pinipigilan or hindi ko kayo dinidiscourage, pero para sa akin, wag na kayo magpalit kung hindi naman kailangan. Pero kung gusto nyo talaga, total pera nyo naman yan, magpalit kayo, pero sundin nyo na lang yung payo ko para sa ikakabuti ng mga motor ninyo, tsaka para sa iwas abala na rin sa inyo. O yan lang, sobrang ikli lang ng payo natin para sa araw na to, pero napakalaking bagay nun. Tingnan nyo, kagaya ngayon, nag-uulan na naman, diba? Sigurado dali na naman yung mga switch ninyo. Eto, meron pa pala, ihahabol ko. Kung sakali man na nakapagpalit na kayo ng tie switch, nakapagpalit na kayo ng mga piyasa ninyo, mga ito, handlebar switch, kagaya nito, tsaka to, never kayo magpapa motor wash and then papa-sprayhan nyo ng pressure washer tong mga to. Okay? Napaka-importante din nun, never ipapa-pressure washer yung mga switch natin. Ito, tsaka to. Kahit yung stock, wag nyong ipe-pressure washer to. Ito, yung mga switch na to, tapos yung LCD natin, wag nyo ipapa-pressure washer yan. Kung sa click man yan, yung nandito sa dashboard, wag ninyo ipapa-pressure washer yan. Sobrang hina lang ng mga quality ng mga handlebar switch na nabibili natin online. For example, yung sinasabi ko nga, yung may mga ilaw-ilaw dito, sobrang hina lang ng quality nyan. Kaya sigurado, pag pressure washer nyo yan, mga ilang araw lang yan, sasablay na yan. Okay, so maraming salamat sa mga nanonood, nakikinig sa atin. Nandito na ulit tayo sa Floodway, kung saan ang traffic tuwing umaga. Second day ngayon ng pasukan ng mga estudyante, kaya yung lane namin dito, isa na lang, tapos kinukuha pa nila. Tapos yung mga papasok, ayan, kasalubong na natin. Wala namang problema yan, pero sana wag na nilang kainin tong isa pa dito. Okay lang yan. Kaya lang yung iba umaabuso eh. Tignan mo, kakaliwa ako, hindi pa ako pagbibigyan ng mga yan. Kaya minsan nakakainis eh. Counterflow na nga, ayaw pa magbigay. Okay, dito na tayo sa residence area natin. Maraming salamat sa mga
nanonood sa atin. Maraming salamat sa mga sumusubaybay. Abangan ninyo sa 5,000 subscriber natin, magpaparapol tayo. Abangan nyo na lang kung ano ipaparapol natin. I-announce na lang natin yan sa 5,000 subscriber. Sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, please consider us bilang mga bagong sibol na vlogger. Vlogger dito sa Floodway, Cainta, Rizal. So yun lang, maraming salamat. Jeff Rocks out.